Nais ko pong ipakilala sa ating lahat ang ating speaker ngayong gabi. Our speaker for tonight is a graduate of BS in Civil Engineering at Far Eastern University, Manila in 1987. Pastoral Ministry at Antioch Faith Bible School, Angeles City, Pampanga. Also received his honoris causa, Doctor of Divinity at Open Seminary, Doctor of Ministry at Jesus Loves You Global Ministry, Doctor of Philosophy in Missiology at Brethren Evangelical School of Theology. A missionary by heart, church planter, founder of Ministerial Fellowship in 3 municipalities of Pampanga, and former core leader of Pampanga Ministerial Fellowship. He is also a former radio broadcaster in DWOO, DWCL, and DWAI. Isa po siyang YouTuber, mga kapatid. Kung gusto niyo po siyang i-follow, ang kanyang YouTube channel ay @Daddy Lo Videos. Okay, a founder and head pastor of LJIM Candaba, Pampanga. Executive assistant of LJIM Luzon. With one wife, of course, Mency Amurao, 2 sons, Danmark and Daniel, and daughter-in-law, Joby. 2 grandsons, Danmark's son and Hilary. Let's welcome the faithful man of God tonight, Reverend Danilo S. Amoral, DD, PhD, also known as Doc Dan and Daddy Lo. Yung pong palakpak sa Panginoon. I'm not convinced na ang pinapalakpakan nyo ang makapangyarihang Diyos. Yung palakpak na karapat-dapat sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon, sa Diyos ng mga Diyos, yung palakpak higit sa tao. Siya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Come on, church! Come on, young people! Give him the praise! Oh, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! I'm not convinced na pinapalakpakan ninyo ay ang Diyos ng mga Diyos. Can you please stand up for a while? Meron akong nais ipakilala sa inyo. Meron akong nais i-recognize natin. Meron akong nais na appreciate natin. Young people, o workers in Christ, siya po ay higit na totoo kaysa sa akin. Although I'm here sa harapan ninyo ngayong gabi in behalf of my beloved Bishop Ed with my Kuya Doc Arman Eredonia, but meron akong gustong ipakilala sa inyo. Higit siyang totoo kaysa sa akin. Higit siyang totoo kaysa sa ating lahat. Kaya natin siyang paiyakin. Kaya natin siyang pasayahin. Kaya natin siyang bighatiin. And this is His dispensation. Oh, ladies and gentlemen, nais kong ipakilala sa inyo the third person of the Godhead, no other than the Holy Spirit. Come on! Yung malakas na malakas na malakas. Ito ang kanyang gabi. Ito ang kanyang oras. Ito ang kanyang panahon. Come on! Nais ng paparangka. Nais ng pag-atik ka. Nais na niya na ngayong gabi ay puruin at hindi lamang puruin, kundi mag-umbapong sa iyong buhay. Come on! Come on! Come on! Magpapapagod! Magpapapagod! Holy Spirit! Holy Spirit! Come on! Do what you want to do! Do as you will! Holy Spirit! Come on! Oh, praise us! Saturate us, Lord! Hallelujah! 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 Higit ng totoo! Thank you, Holy Spirit! Thank you, Lord God! Hallelujah! Sinabi ng Panginoon Jesus, isinugo ka niya to comfort us. Isinugo ka niya bilang Espiritu ng katotohanan at siyang magpapatotoo at siyang magpapaalala ng lahat ng itinuro ng aming Panginoong Jesus. Kaya ngayong gabi, Banal na Espiritu, come on, yayakapin mo po ang bawat isa. Pagpapalain mo ang bawat isa, Banal na Espiritu ng Diyos. Kami para sa iyo at sa iyo. Thank you, Lord, sa napakaraming boses
sa napakaraming pagkakataon na nararanasan namin sa mundong ito. Holy Spirit, gusto naming maging pamilyar sa iyong kilos. Gusto naming maging pamilyar sa iyong presensya. Thank you, Lord. Kayo po ang sentro ng gawain ito ngayong gabi. Parangalan po ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Young people, give Him praise. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Be ready. Be ready. Maraming pinaparamdam ng Holy Spirit sa atin. Sa ating kalagitnaan niya payayamanin. Sa ating kalagitnaan niya tatawagin sa iba't ibang bansa. Sa ating kalagitnaan may mga magpapastor. Sa ating kalagitnaan may mangunguna sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga bayan at sa bansa nito. Sapagkat sila'y tatayo sa katotohanan. Hallelujah! Thank you, Holy Spirit. Kung ikaw yun, kapatid, kung ikaw yung young people, listen carefully to the Word of God. The Holy Spirit, ikukumpirm niya ang matagal mo nang nararamdaman ngayong gabi. Hallelujah. Thank you, Lord. Just open wide your heart and mind and receive the message of God tonight. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Please be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pag meron pong gustong gawin ng Lord, ganito po yung pakiramdam ko. I'm not an emotional person, pero pagdating po sa presence ni Lord, actually even my knees right now, nanginginig. Hindi dahil hindi ako sanay magsalita. Ang tagal ko ng pastor, 1988. But when the presence of the Lord is there, wow! I just want to cry. Hallelujah! I just want to cry. He's good. He's great. Come on, young people. God loves you so much. God loves you so much. Come on, palakpakan natin siya ng malakas. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang aking oras sa aking relo, 7:30. Tingnan natin kung hindi po ako magtatagal. Before I share the message to you tonight, gusto kong subukan kung talagang makikinig kayo. Listen. Isang gabi, meron isang nanay na mamalansya siya. By the way, lahat ba tayo nakakaintindi ng Tagalog? Kasi nung hindi pa ako naglilibot sa buong Pilipinas, hindi ko maisip, hindi ko ma-imagine na sa Pilipinas merong hindi marunong makaintindi ng Tagalog, ang ating pambansang wika. Na sa Pilipinas ay merong hindi marunong magsalita ng Tagalog, okay lang yun. Pero yung makaintindi meron. Pag nagpupunta ako doon sa lugar na yon, nag-i-election muna kami kung ano ang gagamitin naming medium o salita o language. Okay, sino ang gusto ng Tagalog? Sabi ng aking interpreter, walang magtaas ng kamay. Ay, sabi ko, walang marunong mag-Tagalog. Walang hindi makaintindi ng Tagalog. Sinang marunong mag-Ilocano? 50% magtaas ng kamay. Sinang marunong yung salita nila doon sa lugar nila? Of course, alam nila yun. Then, ibang language pa. Then, ano pa? Sabi ng interpreter, sabihin ko sino makaintindi ng English. Sino makaintindi ng English at marunong English? Wow, 100%. Kabado. Nandun kami sa mountainous place. Ang pangalan mismo ng province is Mountain Province. Ang mga tao, English.
hindi marunong makaintindi ng pambansang wika. Iyang-iya ako kasi English Carabao ako, sila ang galing mag-English. Sabi ko sa interpreter, hindi ako pwede mag-preach ng English. Hindi ko ma-express masyado yung pinapa-express sa akin ng Panginoon. So interpret yung aking preaching. Kaya doon kami sa kabundukan, ganun yung aming gawain. So ngayong gabi, tuloy ko yung aking kwento, nakaintindi ko yung Tagalog. Isang gabi namamalansya yung nanay. Lumapit yung kanyang anak na kabataan. Sabi niya, Mami, busy yung mami. Buntis po ako. Nabigla yung bata, hindi pansin. Namamlansya pa rin. Hindi alam ng bata kung na-surprise, kung nabigla yung nanay, galit yung nanay. Inulit niya, Mami, at ang bata, buntis po ako. Tuloy ang pagpaplansya ng nanay. Iyak-iyak na yung bata, maluha-luha na, nilakasan ng boss, Mami, buntis po ako. Tuloy pa rin ang pagpaplansya ng nanay. Ginawa ng bata, nilakasan niya yung iyak niya at yung kanyang pagsabi, Mami, sabi ko buntis ako. Tumigil yung nanay, binitawan yung plansya. Berto, matulog ka nga. Yung iba, nasubukan natin, hindi nakikinig mabuti. Salamat sa mga talagang nakikinig. Si Pastor Urbano, pagkinig na pakinig. Sabi na pinayagan ko na nga yung kabaklaan mo. Tapos sabihin mong buntis ka, matulog ka na, Berto. Iyon si birth control ni Bishop. Puri ng Diyos. Ngayong gabi po, nais ko rin pong sabihin sa inyo dito po sa Youth Lifters Mindanao. Youth Lifters ba to? Lahat nga ng Youth Lifters Mindanao magsabi ng Amen. Represented dito yung Visayas, nandyan sila Bishop. At nandito kami bilang taga Luzon. Yung pong aming isa sa Vice President ng Youth Lifters Luzon, kasama nyo dyan. At yung aming dalawang coordinator, ino-obserbahan lang kayo. Malay ninyo, pagdating sa Luzon, gagayahin yung Youth Lifters Mindanao. Amen? Ayun sila, oh. Ano pa? Tumayo nga yung aming isa sa dalawang Vice President ng Youth Lifters Luzon. Si Brother Nel Sajid, tayo nga. Yan. Palakpakan natin ang Lord. Ayan. Yan po ay engineer. Wala lang pasok ngayon, kaya nakasama sa akin. Ano? At yung isa sa aming coordinator, asa si Brother Jerry. Ayun, tayo ka. Ayan. Yan, isa po sa aming coordinator. Kamag-anak ni Pastor Urbano Flores, Jerry Flores. No? At yung aming isang coordinator, na parang maaagaw ninyo, si Ma'am Alilin, teacher po yan. Pakapilakay ka, Ma'am Alilin. So, enjoy na enjoy sila sa ating pong youth camp dito. Yung sa amin ay kasabay namin ng Iloilo nung Holy Week. So, nauna na kaming youth camp. Ating youth camp sa Visayas, lagi yan sa Guimaras, kila Pastor Rudy. Thank you very much. Pagpalay ka ng Lord. No? Doon sa Guimaras Island, Holy Week din halos yun. So, sarili doon sa compound ng church natin sa Guimaras, kay Pastor Rudy Tamayo. Then dito sa Mindanao, lagi tayo dito sa Bible School. Doon sa Luzon, wala kaming lugar na ganito. Nakamukha ng Visayas at ng Mindanao. Kaya, yung mga naunang mga camp namin, puro resort. At nasanay yung mga kabataan doon na kapag youth camp, kailangan may swimming pool. Kailangan aircon yung mga rooms. Sabi ko, ang pinapakita natin, ang pinapa-income natin, mga may-ari ng resort. Bakit hindi tayo magsimula
na kamukha sa Mindanao, kamukha sa Visayas, sariling lugar natin ang ating gagamitin. Binigyan kami ng Lord ng 2,600 square meter na lupa. 2 taon na namin ginagamit, nagtetent din kaming ganito ngayon. So, purihin ang Diyos. Pero, ayun, naghahanap pa rin sila. Kaya kami blessed na blessed sa inyo dahil nandun pala si Pastor Anton lang pag-yuptap namin Saka si itong nakaraan, si Pastor Ivan, kasama rin po namin doon. At ang pagkakaiba lang doon, dito ng ganda po ng panahon, dahil summer yon, napakainit. Napakainit, pero naging matagumpay po at napakalakas po ng pagkilos ng banal na Espiritu itong nakaraan natin yun. Palakpakan natin ang malakas sa Diyos. So hindi ako pakakatagal ngayon. Nais kong mag-focus tayo doon sa naipaliwanag na nung unang gabi ni Bishop. Kagabi na ituro na ni Doc Arman yung iba't ibang klase ng mind, mga kaisipan. Now, ngayong mindset, alam na natin yung iba't ibang mga mind, pero paano tayo talagang tatayo? Yung ating main text na binigay sa akin ni Pastor Anton, yung Romans chapter 12, nandyan ba yan? Romans chapter 12, verse 1 to 2, tingnan muna natin yun, Will of God. Kukunin natin yung renewing to stand out. Narinig natin kagabi, pinapaalala ko lang, para makapag-stand out tayo, ang sabi ng message ng Lord kagabi, kailangan ma-renew yung ating mind. Kailangan magbago yung ating isip. At hindi tayo maayon sa takbo ng mundong ito. So titingnan natin yan, paano ba yung pagre-renew ng ating isip. Balikan mo yung Colossus. Focus tayo sa Word of God ngayon. Dito sa Colossians chapter 3 verse 2. Nawala? Yan. Hatiin lang natin yan sa 3. Then, prayer na tapos na message. How to renew our mind? Colossians chapter 3 verse 2. At wala bang ibang version tayo dyan? Doon sa version na ginagamit ko, ano yan? King James Version, Ang sabi dito sa aking version, set your mind. Dito, Tagalog na lang tayo, sige. Pero basahin ko muna sa English. Set your mind on the things above, not on the earth below. To renew our mind, para magbago ang ating isip. Ang sabi sa Tagalog, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So hatiin natin unang part ng Colossians chapter 3 verse 2, set your mind. Paano natin iseset ang ating mga isip? Kahapon, nandun na lahat, tinuro na lahat ni Doc Arman, yung mga blind mga ganon, yung mga kaisipan, iba't ibang kaisipan. Then, paano natin gagawin na ma-renew ang ating isip? Next verse, mabilis lang tayo. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out. Magsabi ng amen. Lahat ng gustong magtagumpay, magsabi ng amen. How to renew our mind? Simple lang. This book of the law. This book of the law shall not depart from thy mouth. Huwag daw itong lalayo sa ating mga bibig. This is the process. This is the way para ma-renew yung ating mind. Nabanggit na dito Carmen kagabi, wala na tayo halos dalang Bible, mga cellphone na lang ang mga dala natin. Now, talagang gusto natin ma-renew ang ating kaisipan. Wow, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Paano yun? Paano na lagi na nabibigkas natin, nasasabi natin yung book of the law na yun ang Bible?
Nagpapasalamat ako ngayong panahon na to, ang DILG ay nag-utos, samantalihin natin mga pastor, nag-utos at ginamit yung BADAC. Yung BADAC, Barangay Anti-Drugs and Council yata yun. Inuutusan ng lahat ng barangay captain na tumawag ng pastor at i-Bible study sila. No? Ang ganda nun. Ako kulang ang panahon ko, kumuha lang ako ng 2 barangay na binabible study, nag-a-attend lahat ng kagawad, nag-a-attend lahat ng lupon, barangay tanod, at yung lahat ng gustong mag-attend. Ang sarap magturo. Eh wala silang choice kasi utos yun ng DILG. Okay. So, this book of the law, wag daw lalayo sa ating mga labi. Anong gagawin natin para manatili yan sa ating mga labi o sa ating bibig? But thou shalt meditate therein day and night. Nung baby Christian ako, nagreklamo ako kay Lord. Sabi niya, wag mong kaliligtaang basahin yung aklat na yaon. By the way, lahat na nagbasa ng Bible today, magsabi ng Amen. Amen. Uy, yung iba hindi nagbasa. Eh sabi ni Lord, day and night. Hindi sinabi, pagbulay-bulayan mo yon tuwing Sunday dahil makakarinig ka ng preaching ni pastor. Saka sabi ko, Lord, grabe ka naman, day and night? Hindi ko maintindihan bakit para manatili sa bibig natin yung Word of God, kailangan pinagbulay-bulayan natin araw at gabi. Ang ginawa ko na lang, sige Lord, bakit pa gusto mo day and night? That thou mayest observe to do according to all that is written therein, nang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Palakpakan natin ang Word of God. Hallelujah. Dapat hindi lang tayo nagbabasa at tagapakinig, kundi doer tayo ng Word of God. At para maging doer tayo ng Word of God, minimeditate natin araw at gabi pala yun. Hello, sige. Natupad ko na nga na araw-gabi nag-meditate ng yung Word of God. Natupad ko na lahat ng nasusulat doon. Ano ngayon? Wow! For then, thou shall make thy way prosperous. Walang taong ayaw yumaman. Walang taong ayaw sumagana. Ang paraan pala ng pagsagana, pagme-meditate at pagtupad ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, sa maikling salita, is tanaw! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Hindi lang prosperity, hindi lang prosperous. Ano pa Lord kapag na-observe ko ang lahat ng nakasulat doon? Tama! Magpa-prosper ako. And, meron pang kasunod doon. Lahat ng ayaw magtagumpay, tingnan nga natin kung meron, magsabi ng Amen. Wala. Lahat ng gustong managumpay, magsabi ng Amen. Yung hindi nag-Amen, Lord, paano sila? Yung mga nag-Amen, i-bless mo ng todo, Lord. Yung lahat ng gustong magtagumpay, malakas na Amen. With palakpakan sa Panginoon. O taas ang kamay ng gustong magtagumpay. Gustong sumagana. Ano ang gagawin? Baliktarin natin. Ipamuhay mo ang lahat ng nakasulat doon. Team natin, stand out. Yun. Paano mo ipapamuhay ang lahat ng nakasulat doon? Pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Alin? Yung Book of the Law, yung Bible. Diba? Pati ko baligtad, ang ganda. Gusto kong sumagana, Lord. Gusto kong maging matagumpay. Okay. Pamuhay mo ang aking salita. At para mapamuhay mo ang aking salita, pagbulay-bulayan mo araw at gabi. At pag ginagawa mo yan, hindi mo nakakalimutan ang Book of the Law. Malakas na palakpak muli sa Panginoon Diyos. Yan po yung unang part ng Colossians chapter 3 verse 2. Set your mind.
Naituro ni Doc Arman lahat ng mind kagabi. So, papalat ngayon siya set yung tamang mind. Sabi niya kapag hindi tama, if your mind is not right, sabi niya, you are out of your mind. Sabi niya kagabi. No? So, paano natin ma-set yung ating mind? Simply, Joshua chapter 1 verse 8. So, set your mind, ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 2. Pangalawa. Balikan mo nga yun. Colossians chapter 3 verse 2. Yung unang-una. Yan. Diyan affection Dito sa aking version ay mind. Set your mind. Ang second part ng Colossians chapter 3 verse 2 on the things above. So pati dito ay sinabi mismo ng Colossian, ang galing niya Set niyo yung mind nyo. Ayusin niyo yung isip ninyo. Anong iaayos namin? Mga bagay na panlangit. Set your mind on the things above. Kung talagang gusto nating mag-stand out, paano yun? Hindi ko alam kasi dito sa Mindanao, hindi naman kayo nasakop ng matagal ng mga Spanish. Sa Luzon, matagal kaming nasakop. Kaya yung aming mga Catholic churches doon ay mga cathedrals kahit mga maliit na town lang. Titingnan ninyo ako, hindi ako purong Pilipino. Tatay ko, Sebastian. Ang mga Sebastian, mga Spanish yan. So, nasakop tayo. Nahutok tayo sa religion. Ngayon, merong magandang nangyari doon na yung pagsiset ng mind, kaya lang ginagawa natin, di natin alam yung meaning. Tinuro sa atin. Sino dating Katoliko magsabi ng amen? Meron. Dito sa lupa, para ng sa langit. Ang ganda na kukuha niyo. Setting our mind on the things above. Sa turong panalangin pa lang ni Lord Jesus Christ, let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Pag ginagawa natin mabuti yung pinagbulay-bulayan natin, ang gusto ni Lord, young people, mga co-workers, nasa lupa pa tayo para na tayong namumuhay sa langit. Hallelujah! Kapag hindi mo nagawa yun, pagdating sa langit, I tell you, out of place ka. So ang ibig sabihin dito sa lupa, praktisan ng tunay na mangyayari sa kalangitan. Kung sa lupa, hindi ka makapagpuri ng maayos, hindi ka makapagtaas ng kamay, hindi ka makasayaw, paano sa harapan ng hari ng mga hari na face to face, pupurihin mo siya. Hallelujah! The Lord's Prayer. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya sabi ng Colossian, ang mga bagay na isaisip ninyo ay ang mga bagay na panlangit. Ang ganda, no? Hindi kami nag-usap-usap nila Bishop ng message, pero tuloy-tuloy, Alam na natin yung mga bagay na ilalagay natin sa ating isip. Dito sa lupa, para nang sa langit. Mamumuhay na tayo. Ngayon, si Apostol Pablo ay nilinaw pa niya ito. Ano yung mga bagay na panlangit? Tingnan nga natin Philippians chapter 4 verse 8 ba yun? Sige. Yan. Finally, brethren, ito ilalagay natin sa isip natin. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. Sa Tagalog, basahin ko sa inyo, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip
ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Maliwanag na maliwanag. Set your mind on the things above. Ito yun. Now, third part. Matatapos na tayo. Colossians chapter 3, third part. So, set your mind on the things above. Third part, not on earth below. Eh Lord, nasa lupa kami. Paano yun? Inuutusan tayo ng banal na kasulatan, iseset natin ang ating mind ng mga bagay na panlangit, not on the earth below. Lord, nandito kami. Diba? So yun ang laban. Kaya merong stand out dapat. Hindi tayo magpapatangay, hindi tayo magpapadala, mag-i-stand out tayo. So, third part, not on the earth below. Not on the earth below. Sundan natin yung susunod na verse pagkatapos niyan yata. Yan, Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Mahaba yan, pero basahin natin. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Tingnan sa 18. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Diyan muna tayo. 18, verse 18. Kung si Bishop nag-magic ng unang gabi, mag-magic din ako. Kailangan ko 3 lalaki. 3 lalaki at ilabas yung lagari. 3 lalaki. Come on. Kahit tayong 3 na sila. Hindi na kayo. Bilis. Ubusan tayo ng oras. Bilis. Yung matatapang, ha? Matatapang 3. Yan. Palampakan natin ang 3 matatapang. Hallelujah. Handa ba kayong mawala? Dito kayo sa gitna. Yan. Nakikita ba yung harap kayo sa kanila? Handa kayong mawala? Nagparaw kay Bishop na magikero eh. Siya pa niyo yung kanyang pinatayo. Tayo ngayong gabi, tingnan natin kung sino ang mawawala sa kanila at kung maibabalik pa natin. Dito sa binabasa natin, ang tinutukoy tao. Lahat ng tao magsabi ng amen. Amen! Uy, mga tao pala kayo. Ang tao, tripartite being. Amen! 3. Hoy, hindi kayo tao. Alis kayo dito. Hindi pakisalamuha sa mga tao. Okay, tripartite being tayo. Meron tayong body, si body, si spirit, and the soul. No? Now, ang sabi dyan sa binabasa natin, balikan mo nga yung 17. Balik mo sa 17. Balik lang. Yun. For the flesh, yung soul, yung nakakaramdam, yung soul, pag nasasaktan yan, kaya pag namatay, 20 taon yan, impyerno o langit, makakaramdam pa rin yan. Itong spirit kay Lord ito yung naboborn again, ito yung babalik kay Lord pag namatay. Itong body, pag namatay ito, babalik sa sementeryo ito. Kakainin ng uod yan. No? So, ngayon, habang lumalakad tayo, paano tayo mag-stand out? Okay, ganun kayo. Ang tawag doon, kapit-bisig. Kapit-bisig kasi iisa kayo. Iisang tao sila, pero may body, may soul, yung nasasaktan na yon, at may spirit, yung naboborn again. Kapag itong buong tao na to, hindi na sinunod si Joshua chapter 1, verse 8, itong maliit na to, na flesh, na soul, kayang-kaya niyang hatakin ang body kung saan niya gustong dalhin. Pero kapag
yung body na to, sinunod niya si Joshua chapter 1 verse 8, ito yung pinapalakas niya, yung spirit. Kaya magkalaban lagi ang dalawang ito, kapag kung sino ang malakas, sasama lang si body. Si body, marunong talagang mag-meditate day and night. Sinunod ang Joshua chapter 1 verse 8 na kung lakas-lakas ni Spirit, kahit saan nadalhin sa kalooban ng Panginoon, susunod si flesh. Amen? Logic lang, mga young people. Anuhin ko kayo. Nag-away yung asong dalawa rito. Anong kulay yun? Kung isa ay puti, yung isa itim, sino mananalo? Puti? Sigurado kayo? No. Ang mananalo kung sino ang pinakain. Hello? Kaya kung ang pinapakain mo, puro panlupang kaisipan, malakas na malakas ito, machong-macho ito, kayang-kaya niyang itangay sa makabundong gawain ang buong katawan. Pero kung pinapakain ay ang espiritu, regular at talagang ito, kayang-kayang bawin. Come on, hallelujah! Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Thank you very much. God bless you, God bless you. Praise God. Hindi ko na tinuloy yung magic, baka hindi na natin mapabalik eh. Hanapin pa sa atin. So verse 18, balik tayo sa verse 18. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law, that the works of the flesh are manifest, which are this. Ito na. Itong flesh na to, kapag siyang pinapakain mo lagi, ito na yung manggawa ng laman. Tayo nga natin sa Tagalog, verse 19, meron pa dyan. Verse 19, next slide. Click mo lang. Sige pa. Sige pa. Yan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ito yung not on the things, not on the earth below. Ang lagi nating isa-isip, mga bagay na panlangit. Ito, panlupa. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, lahat ng mangkukulam magsabi ng amen. Sigurado kayong walang mangkukulam dito? Akala ba ninyo sa mangkukulam yung may manika at may karayo? No. The meaning of witchcraft in the Bible is controlling, manipulating. No? Kapag kinukontrol mo, ayaw mo sa kalooban ng Panginoon, kinukontrol mo ang isang tao, isang gawain, pangkukulang. Pagkapuot ay yung muna, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sino rito ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Magsabi ng amen. Salamat, wala rito sa youth cup ngayon. Pero maraming Christian sumasamba sa Diyos-Diyosan, born again, pero may idol. May kasalanang idolatry. Ano yun? 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ang pagsuway. Ayaw mo laging susunod. Lagi kang kumokontra. Ang pagsuway, ang sabi doon, kasing sama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng born again, magsabi ng amen. Born again ka nga. May kasalanan kang pagsamba sa Diyos-Diyosan kung palasuway ka. Klaro. Amen, amen. Palakpak sa Panginoon. Come on. Pagkapuot, pag-aaway-away, Lord, wala naman yan sa basketball namin dito. Wala talaga. Amen, amen. Pagsiselos, pagkakagalit, may mga naunahan sa pila dyan, galit na galit. At kasakiman, yung ulam mo sa akin pa rin. Lord, di naman po kami nagkakampi-kampi. Games lang, Lord. At pagkakabahabahagi, verse 21. Dami, no? Pagkainggit,
Lord, bakit siya matangos ang ilong? Naniniwala ba kayo na tayo ginawa ayon sa wangis ng Diyos? Okay. Tingnan ko. Bakit pag magsalamin ka, nagre-reklamo ka? Ginawa ka pala ayon sa wangis ng Lord. Dapat pag nagpunta ka sa salamin, Lord naman, panguwi. Huwag kang magreklamo, ginawa ka ayon sa wangis ng Diyos, nag-iisa ka lang, unique ka lang. Praise the Lord! Hallelujah! Wala namang mapatay dito, no? Paglalasing. Bato-bato sa langit ang tumaan, mag-repent. Walang habas na pagsasaya at ibang tulad nito, muli ko kayong binabalaan. Narinig ko yun sa mga Cebuano. Ano ba yung balaan? Tagalog yan, warning. Muli ko kayong binawarningan. Kakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sayang! Taon-taon nasa youth camp ka! Ginagawa mo yung mga ito, sayang yung part mo, sayang ba yung share mo, sayang yung bahagi mo sa Kingdom of God. Hallelujah! Naniniwala ba kayo ng Kingdom of God masaya? Naniniwala ba kayo sa Kingdom of God? Wow! Ang sarap doon! O sino nang gustong pumunta doon? Okay, pray kayo ni Reverend Ben Dason na bumuwi na doon. Ang sarap doon. Pero huwag niyo munang hangarin kasi di pa tapos ang ating misyon. Eto na verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu, ito na, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Kainahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Saan kayo nakakita ng batas? Dumaan kayo sa isang lugar, meron bang batas? Bawal dito ang kapayapaan. Meron bang gano'n? Bakit sabi ng Bible, walang batas laban sa mga ito. Naghahanap ako kahit saan ako magpunta, kahit sa mga munisipyo, bawal dito ang kahinahunan. Wala eh. Walang ordinansa. Bawal dito ang pagpipigil sa sarili. Wala eh. Kaya sabi niya, walang batas laban sa mga ito. At ipinako na sa krus ng mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng gawaan nito. Kaya pinangako mo na ang iyong sarili kasama ni Kristo. Tuloy natin, magwawakas na ako, last verse na lang at baka abutin tayo ng Semana Santa. Colossians chapter 3 verse 3 to 4. Sapagkat namatay na kayo. Wow. Alam niyo doon sa Bible study namin sa barangay, tinuturo ko lahat. Pati yan, kawatan baptism, kahit di pa sila Christian. Tinuturo ko sa kanila yung communion, mag-communion na kami. Kailangan lang tumanggap sila kay Lord. Tapos yung water baptism, dinedemonstrate ko, kukuha ko ng isang barangay tanod. Pag lumog ko sa tubig sa'yo, sabi ko, na simbolo yan na namatay, nilibing, kasama ka ni Kristo. No? Kapag talagang hindi mo pa siya tinanggap, 3 oras kitang ilulubog sa tubig. Talagang mamatay ka. Pero kung talagang tumanggap ka na kay Kristo, bigla kitang babangon. Simbolo na muling nabuhay si Kristo, kasama ka. Amen! Panginoon, hallelujah. Sapagkat pumatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. Kung si Kristo ang ating buhay, ba't di natin gawin ang stand out? At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Palakpakan natin ang malakas.